Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong napakaraming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis. Nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ng mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyo pong mapapansin noong mga nagdaang araw, nakasentro ang Ebanghelyo kay Jesus Nazareno bilang dakilang manggagamot. Napatunayan natin na walang imposible sa Diyos. Dahil para sa mga tao, imposibleng gumaling na ang kanilang karamdaman. Subalit, sa pagdating ni Jesus Nazareno, walang sakit o karamdaman ang hindi niya kayang pagalingin. Lahat ng lumapit sa Kanya at naniwala ay hindi nabigo. Pati nga mga hintil at mga pagano ay Kanya ring pinagaling. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ay nakilala naman natin si Jesus Nazareno
bilang tinapay ng buhay. Nahabag siya sa mga taong 3 araw na niyang kasama at wala silang makain. Kaya ang 7 tinapay ay kinuha niya. Nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-pirasan niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa tao. At ano po ang sumunod na nangyari? Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng mga bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Kaya nga po, ang unang magandang katanungan sa araw na ito, sa panahon ngayon, paano natin natatanggap si Jesus bilang tinapay ng buhay? Sa atin bang simpleng panalangin o pagluhod? Sa atin bang mga salitang pagpupuri at pagsamba? Mga kapatid kay Kristo, simple lang ang sagot. Sa banal na Eucharistia. Sa banal na Eucharistia ay tinatanggap natin ang tunay na katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Kaya nga po magandang pagnilayan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng Eucharistia. Hango po sa salitang Griego na Eucharistien. Ang Eucharistia ay nangangahulugang nagbigay pasasalamat, nagpasalamat o pasasalamat. Ito ay pag-alala sa mga dakilang gawa ng Diyos, ang kaniyang paglikha, pagtubos at pagpapakabanal. Ang Eucharistia ay pagpapasalamat sa Ama sa pamamagitan ng pakikibahagi sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kaniyang anak, ang ating pinakamamahal na Jesus Nazareno, sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang mga unang komunidad na Kristiyano ay laging nagtitipon upang alalahanin, sariwain at pagtibayin ang pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa himalang ipinakita ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng 4,000 katao na kaniyang pinakain, pinatunayan ng Diyos na siya ang parating nagkukusa upang tugunan ang ating pangangailangan. Hindi siya isang Diyos na natutulog. Hindi siya isang Diyos na pipi. Hindi rin siya isang Diyos na bingi. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan, kahilingan at kinakailangan. Kaya naman, ang kaniyang pagmamalasakit at awa din sa atin ay walang hanggan. Nagmalasakit siya noon, nagmamalasakit hanggang ngayon, at magmamalasakit hanggang sa katapusan ng panahon. Ginagawa niya ito sa simpleng dahilan. Mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.